Si Akitaro ay isang simpleng binata na manhid sa pagmamahal, ngunit biglang liko ang malungkot niyang love life nang biglang magsilitawan ang iba't ibang kagandahan na magbibigay kulay sa puso niyang matamlay. Simulan natin ito sa pag-uwi ni Akitaro mula sa eskwela, na pagkarating sa pinto ay narinig ang malakas na musika na niyayanig ang kanyang kwarto. Narinig nito ang boses ng isang babae mula sa loob, sabay pinipigilan ang galit upang hindi sumabog. Pagkapasok ay dumiretso ito sa saksakan at agad hinugot ang plug ng sound system, habang nagrereklamo kung gaano kalakas ang musika. Nakaupo sa kama nito ang isang dalaga na si Iroha, at ginagaslight nito ang binata na dapat umano itong kumatok bago sumugod sa kwarto ng iba. Napilitan si Akitaro na paalalahanan ito kung sakali mang may isang pambihirang uri ng amnesia, na ito ang nanghihimasok at hindi siya. Sinabi nito kay Iroha na dapat nitong hinaan ang volume ng musika dahil sa ibang mga nakatira. Sa madaling salita, may headphone ito ngunit pinipili magpapansin dahil parang ikaw lang nung sakay crush mo. Agad binago ni Iroha ang usapan at tinanong ang binata kung gusto nitong subukan ang kanyang mainit-init na pancake, lalo't mukhang interesado ito kung saan nakasabit ang kanyang headphone. Nilunsad ng dalaga ang kanyang sikretong pamatay na galawan, ngunit nakayanan ito ng ating bida na focus lang sa goal at sigma energy. Kung kaya, sunod nitong kinulit ang binata at sinabing hindi umano ito kumatok dahil umaasang makikita ang pagpapalit ng takip sa likas na kayamanan. Pa-suspense itong tatawag sa pulis, ngunit sinabi ng binata na sinasayang lang nito ang kanyang oras at kahit siya pa ang tumawag sa pulis na yan. Ikinagulat ito ng dalaga kaya muling pipitik sa mapang akit na mga salita at galawan. Sa katunayan, ang dalagang ito ay tila patay na patay sa binata na ilulunsad ang mga teknik maakit lang si Akitaro. Napilitang manahimik ang binata, ngunit nagpatuloy ang dalaga sa pagpapaalala dito na hawak niya ang susi ng kanyang bahay, na nangangahulugang umaasa ito na may tusok ang kanyang sandata sa perlas ng silangan. Depensa ng binata na hindi iyon ang rason, at hindi niya ibinigay ang susi para ikalat nito ang bango sa paligid, ngunit iginiit ni Iroha na ito nga talaga ang gusto nito. Banat nito na binabalik-balikan ni Akitaro ang amoy ng kanyang katawan mula sa higaan, kung kaya agad gumamit ng spray ang binata bilang pagtugon sa mga paratang. Nagresulta ito upang pag-alitan na ng dalaga ang matigas na binata dahil sa pagtrato nito sa kanya ng walang apil o kahit kapatid man lang. Itatanggi ito ng binata, kung kaya pinaalalahanan ito ng dalaga na kapatid siya ng kaibigan nito, kaya automatic nang magkapatid silang dalawa. Nagpatuloy ang awkward na sandali sa pagitan ng dalawa, hanggang sa tawagan si Akitaro ng kanyang tiyuhin na si Mori. Nais patahimikin ng binata ang dalaga para sa mahalagang tawag na ito, subalit tila may ibang balak ang dalaga kahit pa pumayag ito. Si Mori ang presidente ng isang entertainment company na Honey Place Works, at kamakailan ay nagsumite ang binata ng aplikasyon para sa kumpanya. Tinanong ito ni Akitaro kung tumawag dahil sa aplikasyon, at sinang-ayunan naman nito lalo't mataas ang posisyon sa kumpanya. Tiniyak ng binata na matutulungan niya ito, ngunit tila may gusto ring ipagawa ang tito kay Akitaro. Habang nagaganap ang tawag, ay makikitang todo dikit itong dalaga na parang ahas na pumupulupot sa kanyang biktima. Bago ibunyag ni Mori ang pabor na gusto niya, tinanong nito si Akitaro kung may girlfriend na ito o wala pa. Kung kaya naman, nang marinig ito ng dalaga ay agad naghanda para muling pahirapan ang binata. Habang sinusubukan itulak ito palayo ay sumingit ang boses nito sa telepono, kung kaya napatanong si Mori kung may kasama ang binata. Sinabi nito na mayroon lang siyang pusa, subalit hindi papaawat si Iroha at patuloy nitong kinikiliti si Akitaro na nagpapakabarito sa buong tawag. Sa huli, pumili si Mori ng lokasyon para magkita sila at nakahinga ng maluwag dahil wala pang jowa ang binata. Pagkatapos nito, umakto si Iroha na parang walang ginawang kalokohan at sinabi pa kay Akitaro na kailangan niya ng gatas. Itinuro ng binata ang refrigerator, sa halip na tuluyang itusok dito ang bakal na krus. Kasunod nito, makikita si Akitaro sa klase at masigasig na kinokopya ang mga notes ng kaibigan. Isang pambura ang bumagsak sa harap nito at agad namang ibinalik sa may-ari. Sa halip na magpasalamat nagulat ang may-ari na tinulungan siya ni Akitaro, dahil halata namang talunan ito at ayaw niyang mahawaan.
Maya-maya dumating ang matalik na kaibigan nito na si Azuma na kapatid ni Iroha, at nagpasalamat sa pagtulong nito na nangakong ililibre ang binata. Kinalaunan, dito na nabanggit ni Azuma kay Akitaro na malamang ay may crush si Iroha sa binata subalit itinanggi naman nito iyon, dahil di siya nito pipastehin ng husto kung ganoon nga. Sinabi ni Azuma na ang pag-iisip ng mga babae ay ibang-iba sa mga lalaki, ngunit hindi kumbinsido si Akitaro na kaibig-ibig siya dahil siya ang leader ng mga talunan. Bukod pa rito, ayaw ni Akitaro na tumatanggap ng payo mula kay Azuma pagkat ito ay isa din naman palang jowa-less gaya niya. Naputol dito ang usapan, sapagkat ang kanilang istriktong guro sa matematika na si Sumire ay dumating na. Ito ang simbolo ng salitang strikta, kaya naman kabado lagi ang buong klase. Kasunod nito, nag-iimpake na ang binata nang biglang may lumapit na kaklase upang sabihin sa kanya na may chicks na nag-aantay sa kanya. Nagulat ang binata kung sino itong chicks subalit nang tingnan na ay si Iroha pala. Lumapit si Akitaro dito at tinanong kung anong pakulo na naman ito pagkat nangangamoy delikadesa ang dalaga, kung saan sumagot ito gamit ang cute na boses. Iminungkahi ni Iroha na umuwi silang magkasama, at pumayag naman ang binata. Gusto ni Akitaro na tawagan si Azuma upang samahan sila subalit ayaw nitong dalaga pagkat gusto nito umano sila lang dalawa. Pinagalitan na ito ng binata dahil sa pag-arte nito sa harap ng mga gutom sa pag-ibig, ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali sa kanyang panig. Binaliktad ng dalaga ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit ang cold nito lalo't magkasintahan sila. Ito ay agad nagdulot ng galit at inggit sa mga simp loser, lalo pa nang sabihin ng dalaga na may pa-love games pang nalalaman ang binata. Kahit sa pagdating ng kuya ay nagpatuloy si Iroha sa mga aktingan at sinabing nagdi-date sila ni Akitaro, kung kaya dinakat na ito ng binata sa sobrang gigil. Hinailan nito ito sa hagdan at tinanong kung anong gusto nitong mangyari, at sinabi naman ng dalaga na trip niya lang lalo't mukhang kailangan nito ng malambing na jowa. Sinasabi ng dalaga na parang ginagawan niya pa nga ito ng pabor sa pagiging pretend jowa, lalo't basura lang naman ito sa tabi-tabi. Ikinainis ni Akitaro ang mga pinaggagawa nitong kalokohan, sinabing para sa kanyang career ang pagtawag sa tito at hindi ito biroan lang. Papaalis na sana ang binata, subalit biglang nilok ito ng dalaga mula sa likod sabay tanong kung ganito ba raw talaga ito kamanhid na di maramdaman ang kanyang pag-ibig. Ginamit nito ang Costco's technique sabay sabing gusto nitong maging romantiko niya ang binata hanggang pagtanda. Dahil sa matinding galawan na ito ay bumigay na nga ang depensa ng ating bida at di malaman kung paano sasagot, ngunit biglang bawi na naman ang loka na joke lang umano. Alam nito ang pinakamahusay na paraan para wasakin ang binata at kita nyo naman siguro ang bangis ng teknik niya. Nagpapahiya ito ng husto sa binata. At talagang tuwang-tuwa naman ang dalaga sa success plan dahil may feelings din talaga. Nagkaroon ng dalawa ng kaunting habulan, habang sambit ng binata na ihanda mo yang katawan at kaluluwa mo babae. Kinagabihan, nakipagkita si Akitaro kay Mori kung saan pinasalamatan ito ng binata sa pagpunta kahit pa sa busy schedule. Sinabi ni Mori na may isa pang sasama sa kanila subalit bago iyon ay gusto nitong pag-usapan nila ang iba pang mga bagay. May pagkabiglang binuksan nito ang usapin na nakagawa na pala si Akitaro ng sarili nitong laro, ngunit humble lang ito at team effort umano iyon. Sa kasalukuyan, may team si Akitaro na kilala bilang Fifth Alliance at magkasama silang nagtrabaho upang gawin ang nasabing laro. Ito ay pinag-uusapan sa bayan dahil umabot ito sa 1,000,000 download sa maikling panahon. Magkaganan pa man, iniisip ni Akitaro na mas maganda kung ipopromote sila ng kumpanya ng kanyang tito. Kasunod nito ay nagtanong ang binata ukol sa mga kondisyon, subalit tila umiiwas si Mori at sinabing mag-order na muna ito. Sandali pa ay may dumating na waitress para kunin ang kanilang order, kung saan hindi nagaksaya ng panahon si Mori na yayain ito ng date. Hindi makapaniwala si Akitaro na salawahan pala ang loko, kung kaya dahil loyal man siya ay minabuti mag-toilet para tumakas. Dahil wala sa animo ay hindi na kumatok pa, kaya naman laking gulat nang makita ang isang dalaga na nasa loob rin pala. Napasigaw ito sabay bitaw ng suntok sa tagiliran kaya ayon at sure hit ang bida natin. Pagkabalik sa cafe ay naroon na din ang dalaga at lumalabas na anak pala ito ni Mori, in short pinsan ito ng binata. Kasunod nito, dito na nilatag ni Mori ang kondisyon upang maisali ang team ni Akitaro sa kumpanya.
Halos mamatay si Akitaro at Masahiro sa kahihiyan, matapos sabihin ni Mori na gusto nitong maging magkasintahan ang dalawa hanggang sa magtapos ang dalaga sa pag-aaral. Hindi pa nakapag-aral si Masahiro sa anumang public school dati, at nais lang ni Mori na protektahan ito. Sa isip na madali lang ito ay agad pumayag si Akitaro at sunod na pumayag na din si Masahiro. Walang problema sa dalaga dahil peke lang ang lahat at hindi nakikita ang sarili na ma-fall sa talunan. Bago matapos ang usapan binantaan ni Mori ang binata na huwag itong magkakamali na magdamoves pagkat putol ang likas kayamanan. Dito na din natapos ang usapan, at sinabi ni Mori na kinabukasan ay maaari nang mag-umpisa ang team ng binata sa trabaho. Kinaumagahan, nakasalubong ni Akitaro si Iroha na agad naghinala na may kakaiba sa kanya. Play safe lang ang binata hanggang makaabot sa paaralan, at sa ilang sandali ay dumating na si Masahiro na bagong transfer para magpakilala. Dahil shy type ay nasambit ang pagiging magkasintahan nila ng binata, na agad namang nagpagulat sa madla. Si Akitaro ay itinuturing na loser din ng mga inggit, kaya napatanong na nga itong isa kung paano nakilala ng dalawa ang isa't isa. Nauutol sinabi ni Masahiro na sa banyo kaya nagdulot ito ng isa pang alon ng pagkabigla. Dahil dito ay agad nang tinapos ng dalaga ang pagpapakilala, kung saan pagkarating sa upuan na nasa tabi ni Akitaro ay kabaliktaran ng jowa ang galawan nito. Pinaalala dito ng binata ang papel nito subalit nagsungit lang ang dalaga, sinabing panatilihin nilang magkatugma ang kanilang kwento upang walang makahalata sa fake relationship. Biglang eksena si Azuma at nagtanong kung bakit nito tinago ang relasyon, at ipinangako naman ni Akitaro na sasagutin ito mamaya. Matapos ikwento kay Azuma kung paano siya naging pekeng kasintahan ni Masahiro ay tinukso nito ang binata na may bangis din pala sa chicks kahit simple lang. Ipinaalala nito kay Akitaro na mahal din siya ng kapatid na si Iroha, ngunit tulad ng dati ay ibinasura ni Akitaro ang ideyang ito. Sunod umalis si Azuma, nang biglang dating naman ng berdeng buhok upang magmartes sa love life ng binata. Sa kalagitnaan ng pag-uusap binanggit nito ang isa pang chicks kamakailan na si Iroha, kung saan lintik na malas at biglang dating si Masahiro na narinig ang tungkol sa pagiging magkasama ng dalawa. Sinubukan ni Akitaro na magpalusot, sinabi sa berdeng ulo na si Iroha ay kapatid ni Azuma kaya walang romantic interest sa pagitan nila. Sa huli, nagawa ni Akitaro na paalisan ang loko sa pamamagitan ng paggamit ng kahinaan nito kay Sumire. Pagkaalis nito, lumapit si Masahiro sa binata upang utusan ito na bumili ng rice balls. Nagulat si Akitaro nang marinig ito pagkat nagmumukha siyang katulong, subalit ipinaalala ni Masahiro na kasintahan niya siya kaya gawin nito ang kanyang parte. Dahil dito ay napilitan na ang binata at ibinigay ang nais ng pretend jowa, kung saan ni wala man lang thank you siyang natanggap. Ilang sandali pa, pumasok sa klase ang istriktong guro na si Sumire kung saan sinabonde sampe nito ang isang estudyante. Dahil bago pa lang sa klase ay talagang hindi pa komportable si Masahiro sa guro, at laking ginhawa para sa lahat ang pagtatapos ng klase nito. Bago umalis ay ipinatawag nito si Akitaro sa opisina na nagpapakaba sa lahat para sa binata, ngunit sabi lang ng ating bida na oy kalma swabe lang ito. Agad itong pumasok sa student counseling office at pagkarating doon ay umupo sa parang empty throne ni Imosama. Sa sandaling umupo ay nagmamadaling lumuhad si Sumire na humihingi ng tawad, naiiyak na kwinikwento sa binata ang kasalukuyang sitwasyon. Lumalabas na si Sumire ang illustrator at ikalimang miyembro ng Fifth Floor Alliance. Late nitong isinumite ang isa sa mga proyekto na siyang dahilan ng pagkalugmok kanina sa Lusek. Sinermonan nito ni Akitaro sa parehong paraan ng pagsermon nito sa mga estudyante at pinaalala dito ang mga pangunahing prinsipyo ng pagiging disiplinadong tao. Guilty naman rito si Sumire, at nagpaliwanag na roleplay lang naman ang kanyang mga galawan sa klase. Okay na sana ang lahat subalit matapos tanungin ng binata ang status ng current project nito at malamang walang pag-usad ay halos isilid nito ito sa isang aparato. Ganun pa man, binitiwan na ito ng binata matapos malamang dumaranas ito ng artist's block, pero pinagalitan pa din pagkat dapat na lumapit na ito agad sa kanya para matulungan. Ayon naman kay Sumire na sadyang ayaw niyang humingi ng tulong dahil mababawasan ang beauty aura. Dahil dito, pinatikim ito ng binata ng matigas-tigas na masahe kung saan ay naging effective naman para alisin ang stress ng dalaga.
Dito na muling naalala ni Sumire ang matinding pressure na naramdaman ng unang beses makita si Akitaro, na sa kanyang pananaw ay pinakamasaklap na encounter pero kabaliktaran naman ang paniniwala ng binata. Sinabihan nito si Sumire na isumite ang draft sa lalong madaling panahon kaya naman naiiyak ang dalaga sa pagkawalang puso nito. Giniit ng binata na ito ang late magpasa kaya ito ang may kasalanan, at nagpatuloy ang kanilang mga palitan. Bago umalis, tinanong ni Sumire si Akitaro tungkol sa relasyon nito kay Masahiro, at ipinaliwanag nito na ito ang naging kondisyon ni Mori para matanggap ang team sa kumpanya. Pinasalamatan ni Sumire ang effort nito para sa team kaya sana all, sunod binanggit ang tungkol sa problema ni Masahiro sa dating paaralan dahil binubuli ito. Tila nalaman ng mga kaklase nito ang isang sikreto na siya ring ginamit ng mga ito laban sa dalaga. Nagdudulot ito ng alala kay Sumire kaya hinimok si Akitaro na tulungan ito at pagtatapat naman ng binata na ito na ang plano niya sa simula pa lang. Pagkabalik sa klase nakita ng binata si Masahiro na nag-aayos ng gamit kaya inaya itong sabay na silang umuwi, subalit halatang bokeh pagkat nagpakawala ito ng Queen's Hockey. Tila hindi pa komportable ang dalaga kaya naman napilitan na itong tumakbo para iwas sa mga martes. Dito na lumapit si Azuma sa binata para magpalubag loob sa tila rejection, ngunit determinado ito na dumaan sa buhay ng karayom makuha lang ang loob ng dalaga. Maya-maya, nasa locker room si Akitaro nang biglang lumitaw si Iroha mula sa likod na pinagpahinga ang malalaking buko sa ulo ng binata. Tila may limitless si Akitaro at di maramdaman, kaya nag-adapt ang dalaga sa pamamagitan ng pagsabi rito na gumagamit siya ng buko purple technique at ayun na nga na sure hit ang bida natin. Nang mapansin ng dalaga na matindi ang naidulot na pinsala ay walang ano-anong nag-deploy ng yumayakap na buko expansion, na talagang double impact dahil walang takip pala o open domain. Nalilito di Taranta ang bida kung ano ang gagawin, dahil hindi niya kayang itulak si Iroha at baka mahulog ang mga buko nito at pulutin ng mga paratangko. Imposible ito dahil si Iroha ay kapatid ng matalik na kaibigan, kaya hindi pwedeng kumilos ng ikapaputol ng friendship. Bukod pa rito, nananatili siyang fake boyfriend ni Masahiro at hindi maaring makita kasama si Iroha dahil kung hindi ay todes siya kay Mori. Tinukso ito ng dalaga na bibitawan basta sumukol na sa domain battle subalit nagulantang ito matapos ilunsad ng binata ang romantiko move at kargahin ito palabas at dumaan sa ruta na walang makakakita. Matapos makalayo, dito na ito binagsak ng binata pagkat paldo na siya sa pagtalbog ng buko purple nito. Habang pauwi, dito na napatanong si Akitaro sa dalaga kung ano ang marapat gawin para ma-inlove ang taong galit sa kanya. Nagulat much si Iroha nang marinig ito, napatanong kung meron na bang napupusuan ang binata. Wala nang nagawa si Akitaro kung di ikwento lahat kay Iroha, kung saan confident naman sinabi nito na maraming paraan para paibigan ang isang Masahiro. Kinabukasan, sinunod ni Akitaro ang payo ni Iroha at naging parang tangek na nga sa mga baldog na galawan niya. Sa inaasahan, Queen's Hockey ang pinalasap dito ni Masahiro sabay dakot sa tali at kinaladkad ito papunta sa isang sulok. Tinanong ito ni Masahiro kung ano ang sinusubukang makamit sa mga baldog na galawan, na ipinagtapat naman ng binata ang kanyang layon. Ganun pa man, umamin ito na sa totoo lang ay aso lang ang mapapaibig sa ganong tirada, bagay na nagpainis lalo kay Masahiro dahil alam na palang papalpak ay ginawa pa. Nagkaroon ng pretend lovers quarrel ang dalawa hanggang sa sumulpat na nga si Iroha upang aminin na siya ang mastermind. Dahil dito, nag-activate ang observation ni Masahiro at natentong ito pala ang chicks na sinasabi ng berdeng ulo. Sinubukan ni Akitaro na linawin ang sitwasyon ngunit galit na umalis si Masahiro. Kinagabihan, nakarating sila sa kanilang apartment at nalaman na kakalipat lang din pala ni Masahiro dito. Sa katunayan, lahat ng miyembro ng Fifth Alliance ay kasalukuyang magkakasamang nakatira sa isang lugar dahil sa usual plot lang ito. Napatakbo si Masahiro nang malaman na nakatira din pala ang strikta na si Sumire, na para bang ayaw nito sa mukha ng dalaga. Samantala, determinado si Akitaro na makuha ang loob nito kung kaya naman pinatawag nito ang Fifth Alliance team, para ipaalam ang plano na mag-host ng party para sa pagsalubong kay Masahiro sa grupo. Matapos ihayag ang plano masayang nagsalo ang Fifth Alliance team upang ipagdiwang ang pagtapos sa isang proyekto bago ang deadline. Pinuri ni Akitaro ang kanyang kaibigan sa pagiging henyo, ngunit sinabi nito na ang lahat ay dahil sa suporta din mismo nito.
Tinanong nito si Akitaro kung nakabalita na mula sa kanilang isa pang miyembro na si Makigay, at sinabi nitong hindi pa. Sa buong team, si Makigay lang ang tanging miyembro na hindi pa nakikilala ni Akitaro ng personal. Maya-maya pa ay nalasing na si Sumire at inakalang pinag-uusapan siya ng dalawa, kaya agad na ring kinondena ng binata. Pagkatapos nito, sinabi ni Akitaro sa team na isasagawa ang welcome party ni Masahiro sa sunod na linggo. Kinabukasan, nagtungo ang binata sa pinto ni Masahiro at nag-spam doorbell hanggang sa napilitan itong buksan ang pinto. Tinanong ni Akitaro kung pwede itong dumalo sa kanyang house party, ngunit sa sandaling marinig ito ay isinara din agad ng dalaga ang pinto. Sinubukan ni Akitaro ang parehong trick ngunit di na ito gumana dahil pinatay na ni Masahiro ang fuse. Sa halip na sumuko nagpakatatag ang binata at sunod ipinadala ang mga imbitasyon sa kanyang mail. Mas naging masigasig at matiyaga ang binata, at sa bawat pagkakataon na makita ito ay sinusubukan kausapin, isang bagay na tila nagpapainis sa dalaga. Nang makita ni Akitaro na tinitingnan sila ng ibang estudyante ay sinubukan samantalhan ang pagkakataon para kausapin ito, pero mas tumindi lang ang inis ng dalaga imbes na kiligin. Sa sumunod na araw, namili sina Akitaro at Iroha kung saan muling ng trip ang dalaga at inipit sa sitwasyon ang binata. Nakakita ito ng snack at nagkunwaring girlfriend nito, para lang kainin ng binata ang snack mula sa kanyang subo. Dahil nakataya ang pride ng Will of D ay wala nang nagawa ang ating bida kundi ang isakatuparan ito. Sunod binanggit ni Akitaro ang current status kay Masahiro, pinagtapat nitong ang hirap suyuan ng dalaga at imbes mag-progress ay tila pabalik pa nga ang nangyayari. Ayon kay Iroha na ang rason ay dahil kulang pa ang effort nito at pasensya, at isang bagay pa na tila pilitan ang nangyayari imbes na naturalisa dapat. Pinaalala nito kay Akitaro na palagi itong sumusubok na tulungan ang mga tao para sa kapakanan ng mga ito at isang halimbawa ay ang pag-imbita nito sa kanila ng kuya para maging parte ng Fifth Alliance. Gayunpaman, siniguro ni Iroha na mahusay si Akitaro pagdating sa paghusga sa karakter ng isang tao. Sunod inabot ng dalaga ang isang item sa itaas kung saan muntik na itong mahulog sa maling tao gaya mo. Ganunpaman, gaya dati ay anden ang binata at sinalo ang dalaga, isang bagay na sinamantala nito para mas palakasin pa ang loob ni Akitaro. Sinabihan nito itong ipagpatuloy lang ang ginagawa dahil kalaunan ay makukuha din nito ang loob ni Masahiro. Dahil dito, tila umapaw ang King's Hockey sa binata at handa na itong ibigay ang 100%. Samantala, puno ng mga imbitasyon ang kwarto ni Masahiro ngunit talagang ayaw nitong pumunta sa welcome party ni Akitaro. Sa mismong araw, may mga plano na si Akitaro kasama ang mga kaibigan at determinado itong papuntahin ang dalaga sa party. Pagkatapos ng klase, nakita nito si Masahiro sa locker na agad nag-akala na naroon ang binata para imbitahan siya sa party, kaya agad sinabing di pupunta. Gayunpaman, senyales ito na nasa isip ng dalaga ang party kaya hinaya ulit ito ng binata na sabay nang umuwi. Naniniwala si Akitaro na simpleng request lang ito na hindi tatanggihan ng dalaga, kaya gulat niya nang takbuhan siya nito. Hindi makapaniwala ang binata at inisip na tila yata ayaw ng dalaga sa kanyang pagmumukha, subalit hindi pwedeng di umuwi ng sabay pagkat doon mismo ang sentro ng plano. Hinabol nito ito at napagamit pa nga ng one for all full power kung kaya nagresulta para mainas si Masahiro at dumaan sa ibang ruta. Sa huli, inabutan pa din ito ng ating bida na nagpagulat dito, sinabing hindi interesado na sumali sa grupo dahil di sigurado kung babagay siya. Nagumpisang maging seryoso ang binata at tinanong ito kung sino pa ang kilala ng dalaga bukod sa kanya, tinanong kung may nakakausap ba ito maliban sa kanya sa eskwelahan na syempre obvious na wala. Naalala ni Akitaro ang sinabi ni Sumire tungkol sa karanasan nito sa nakaraang eskwelahan kaya sinigawan na ito, sinabing hindi nito pwedeng ipagpatuloy ang buhay na laging mag-isa. Ipinaintindi nito sa dalaga na malaya itong humingi ng tulong pagkat halatang kailangan ng puso at isip nito. Naantig ang dalaga sa mga salita nito at nang mapansin ay sinubukan lumapit, ngunit sa pag-atras ng dalaga ay na-off balance ito. Sinubukan ng ating bida na abutin ang kamay nito subalit epic fail dahil pareho silang nahulog. Dahil sa pagkabasa ng suot ay mas naging appealing ang dalaga, kung kaya naman napa o tukso lumayo ka sakin ang sambit ng binata.
Sa sobrang hiya ay aalis na sana ang dalaga nang biglang mahuhulog na naman, ngunit sa pagkakataong ito ay nasalo na ng ating bida. Mahigpit niya itong hinawakan hanggang sa tuluyan na silang makaalis at sa unang pagkakataon ay tumawa ang dalaga sa biro ng binata. Dito na sinabi ni Masahiro na hindi naman talaga siya naiinis sa binata at sana ay ganon din ito sa kanya. Natatakot lamang siya na baka hindi mabagayan ang binata at mga kaibigan nito kaya nag-aalangan sumali sa grupo. Sinubukan pagaanan ng binata ang loob nito at sinabing isa rin naman siyang simple at walang maipagmamalaki, subalit binunyag ng dalaga na sinabi na sa kanya ng ama na ito ang gumawa ng Fifth Alliance game. Dahil dito naniniwala siya na dapat na sikat ang binata sa eskwelahan, ngunit nilinaw ni Akitaro na walang nakakaalam sa kanyang klase na siya ang nagimbento ng laro. Ayon dito, itinago niya ito dahil ayaw na maapektuhan siya ng atensyon dulot ng kasikatan. Dito na napahanga ang dalaga sa disiplina ng binata hanggang sa tuluyan na nga ang mga itong umuwi. Nang papasok na sana ang dalaga sa kwarto ay napansin nitong bukas ang pinto, kaya inalok ito ni Akitaro na samahan para kung sakaling may magnanakaw. Dahan-dahan ang mga itong pumasok, ngunit dito na nga sumabog ang pa-welcome party ng mga kaibigan ni Akitaro na nagpagulat sa dalaga. Binunyag ni Akitaro na ito ay kanyang plinano. Ngunit mas inaalala ni Masahiro ang katotohanan na pumasok ang mga ito sa kwarto niya nang walang pahintulot. Sinabi ng binata na kwarto niya ito at hindi niya kwarto kaya naman lubos na naguluhan ang dalaga sa mga pangyayari. Dito na pinaliwanag ng binata na naglagay sila ng holographic screen upang ipakita na kunwari ay nakarating na sila sa apartment ng dalaga. Ikinagulat ito ng dalaga at napatanong kung bakit handa ang mga itong gawin ang ganun kalaking effort, sinabi ng binata na malalaman lang nito kung sasali sa grupo. Pinakalma nito ang dalaga at siniguro na tunay na mga kaibigan ang nasa loob at sa unang pagkakataon ay pinakita ng dalaga ang kanyang kasiyahan. Kasunod nito, makikita ng nakatayo sina Iroha at Akitaro sa balkonahe para magpahangin. Nilalasap ng dalaga ang sandali sa kapinasalamatan ang binata sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maging voice-over artist ng kanyang laro. Lumalabas na nagkakilala sina Akitaro at Azuma sa middle school, at kilala si Azuma bilang isang weirdo dahil lagi lang itong nasa science lab kaya pinaniniwala ang may mga wild experiment. Ganun pa man, hindi ito pinansin ni Akitaro at sa halip ay nais na tuklasin kung ano ang mga talento nito. Isang araw, nakasalubong ni Akitaro si Azuma at habang nag-uusap sila ay sumulpot si Iroha, na siyang unang pagkakataong nagkita ang dalawa. Noon ay tila mahiyain pa ang dalaga at wala pang buko expansion. Sa klase, ipinahayag ni Akitaro ang pagkabigla na may kapatid pala si Azuma, at sa gitna ng kanilang pag-uusap ay lumapit sa kanila ang isa sa mga kilalang delinquent na si Otoy. Nais nitong makipag-usap sa dalawa sa likuran ng gym, kung saan pagkarating doon ay agad nitong inalok ang dalawa ng lollipop na isang paglabag sa class rules. Walang pakialam si Otoy sa patakaran at agad na ding kinuha ng dalawa ang candy. Tinanong ito ng binata kung ano ang nais, sinabi ng dalaga na gusto nitong makilala kung anong klase ng tao si Iroha. Lumalabas na nilapitan ni Iroha ang grupo nito para sumali, na dahilan para mainteres ang dalaga na makilala ito lalo't ayon sa balita ay honor student ito. Tinanong ni Akitaro kung plano nitong isali si Iroha sa grupo, sinabi ng dalaga na hindi pa sigurado subalit kung magpupumilit ito ay walang rason para hindi isali. Sunod nitong tinanong si Azuma tungkol sa pananaw nito ngunit nahihirapan itong sumagot, kaya dahil hindi makapagdesisyon ay iniwan na ito ni Otoy para makapag-isip-isip. Muling tinanong ni Akitaro kung bakit di makapagdesisyon ang kaibigan at sinabi nitong hindi kasi niya kabisado ang kapatid pagkat di sila close. Pagkarinig nito ay naintindihan na ni Akitaro ang sitwasyon ng dalawa kaya bilang isang likas na matulungin ay hiniling nito kay Azuma na payagan siyang pumunta sa kanilang bahay mamaya. Pagkatapos ng klase, sinamahan ni Akitaro si Azuma pauwi at napansing walang laman ang buong sala ng kaibigan. Sa sandaling pumasok sila sa kwarto ni Azuma ay laking gulat ng binata pagkat sobrang kalat ng kwarto nito. Nagbiro pa ang kaibigan na wag tatapakan ang alinmang gadget pagkat lagot ito sa kanya. Hinikayat ni Akitaro ang kaibigan na linisin nila ang kwarto, subalit sambit nito na kabisado niya na ang posisyon ng alinman kaya di na ito matatapakan pa. Humanga ang binata sa mga imbensyon sa kwarto ngunit humble lang si Azuma pagkat kaya naman umanong gawin iyon ng kahit sino.
Ilang sandali pa umupo ang dalawa upang maglaro at matapos matalo ng ilang beses ay pumunta saglit ang binata sa banyo. Paglabas ng silid ibinunyag nito ang tunay na layunin at yun ay ang kilalanin si Iroha. Nag-spy moves ito at pinakinggan kung may kainahinala ngunit dahil amateur ay nagasa ito sa sariling mantika. Ganun pa man, bago pa makatawag ng pulis ang dalaga ay pinigilan ito ng binata at pinakalma dahil hindi umano siya masamang loob. Binitiwan ng binata ang dalaga subalit dito na siya nakatikim ng malutong na sapak. Magpapaliwanag sana ito nang makatanggap naman ng mensahe si Iroha mula sa miyembro ng delinquent group na si Tachibana. Sinagot ito saglit ng dalaga at saka tinanong si Akitaro kung ano ang pakay nito, sinabihang huwag maging pakialamero dahil kaibigan lang naman siya ng kanyang kuya. Sa kabila nito, nais pa rin tumulong ng binata dahil sa alam na lugmok na ang kaibigan, at maaring makasama kung sasali pa si Iroha sa delinquent group. Todo push ang binata subalit walang nangyari kaya naman sa sumunod na araw ay hinanap si Tachibana. Kahit napakainit ng panahon ay hindi ito sumuko at matapos ang mahabang paghahanap ay nakita nito si Tachibana. Tinawag nito ito sa unang pangalan kaya nagulat ang dalaga sa isip na stalker ang binata, subalit agad itong nagpaliwanag na may gusto lang pag-usapan kay Iroha. Dahil sa init ay na-wash out ang bida at sunod na eksena ay nasa cafe na ito kasama sina Tachibana at Iroha. Kinumbinsi ng binata na iwan na ni Tachibana ang buhay delinquent pero sumabat si Iroha at parang inaalis daw nito ang pangarap ng senior. Lumalabas na mahilig gumawa ng musika si Tachibana, sunod tinanong ni Akitaro si Iroha kung gusto rin nito ang parehong bagay. Nahirapan si Iroha na sagutin ang tanong lalo todo pressure ang binata kaya napa-take over na si Tachibana. Lumalabas na may interes si Iroha sa paggawa ng musika, at binunyag na fan ito ng musika ni Tachibana dahil na din sa pagiging confident nito sa ginagawa. Mula dito, nalaman ni Akitaro na walang naging hobby si Iroha dahil napakahigpit ng kanilang ina at kaya din naging isang boring na babae. Dahil dito, nangako ang binata na gagawa ng isang lugar kung saan malaya ang dalaga na umunlad. Tumayo na ito at nilibre na ang dalawa bago umalis, sa kasunod bumalik kay Azuma para ipagbigay alam ang interes na gumawa ng isang game. Si Azuma ang nagtaiman sa coding habang ang binata naman ang nagsulat ng karakter at istorya. Dito na nga nagawa ng magkaibigan ang larong Fifth Alliance na pamatok sa madla, na ang unang tester ay sina Iroha at Tachibana mismo. Matapos maglaro ng ilang beses, tinanong ni Akitaro si Tachibana sa opinyon nito at sa halip na purihin ito ay sinabi ng dalaga na ang sagwa nito. Ayon sa dalaga na kulang ito sa sound effects at kasiningan subalit inamin na nag-enjoy sa gameplay. Dumpense si Akitaro, sinabing ang gameplay ang pinakamahalagang aspeto ng lahat. Binanggit nito ang mga halimbawa ng mga laro na kinagiliwan nila noong kabataan, at naniniwalang ang kakayahan nilang bigyang buhay ang mga yon ang mahalaga. Dito na nito tinanong ang dalawa kung gusto maging parte ng team para gawin ang laro na ikinagulat ng mga ito. Sagot ni Tachibana na hindi niya maaaring traidorin si Otoy, subalit siniguro ni Akitaro na nauna na siyang magpaalam dito. Interesado si Tachibana na maging music maker ng laro ngunit nabigla naman ang lahat ng sabihin ni Iroha na hindi siya sasali. Agad itong umalis para hindi na mapagpaliwanag pa, na agad namang hinabol ng binata. Ilang sandali pa ay narinig ni Akitaro ang iba't ibang boses na nagmumula sa sulok ng gusali. Ito ay walang iba kundi si Iroha na kayang gumawa ng iba't ibang boses na ikinagulat ni Akitaro. Nilapitan niya ito, ngunit tumakbo ang dalaga at nagtago sa likuran dahil sa hiya. Ikinwento nito na laging nagugulat ang mga tao kapag naririnig na ginagaya niya ang iba-ibang boses. Inamin ni Akitaro na nagulat siya ng una subalit interesado dito. Matapos magkasundo, pinahayag ni Akitaro kung gaanong humahanga siya dito lalo't akala talaga niya na may 3 tao na nag-uusap. Talagang kahanga-hanga ito at siya umano ang number 1 fan na nagpakilig naman sa dalaga. Ganun pa man, medyo kulang ito sa confidence hanggang muli nang ungkatin ang isang flashback. Bata pa lang ay nahilig na itong gayahin ang iba't ibang mga boses, ngunit ikinaglit ito ng kanyang ina at pinagsabihang tigilan na iyon. Upang masiguro na susunod, inalis nito ang lahat ng bagay na ikinatutuwang gawin ng dalaga, na siyang dahilan kung bakit nasanay na itong kontrolado ng ina ang kanyang buhay. Tinanong nito si Akitaro kung may experience sa acting o alinmang may kaugnayan dito ngunit sinabi nitong hindi.
Dahil ang kanyang ina ay isang makeup artist para sa mga aktres at sumamsama siya rito minsan ay medyo may ideya siya sa voice acting. Siniguro nito na talagang magaling si Iroha at muling nakpakilig iyon sa dalaga. Ganun pa man, alam ni Akitaro na hindi nito susuwayin ang ina at naghahanap ng maaring makatulong, kaya naiintindihan niya na kung bakit nito gustong sumali sa delinquent group. Dahil dito, siniguro ni Akitaro kay Iroha na handa siyang tulungan ito na makasali sa grupo, na siyang nagpapaibig naman ng husto sa dalaga. Dahil sa likas na talento sa voice acting ay inalok muli ito ni Akitaro na sumali sa kanyang team para gawin ang laro. Siniguro nito na magiging maingat sa mga hakbang para di mahalata ng ina nito, at napatanong na si Iroha kung bakit siya nito tinutulungan. Sagot ng binata na dahil kapatid ito ng kanyang kaibigan, na siyang sapat na para naman mahanap ng dalaga ang tamang tao na hinihintay niya at sana all na lang. Makalipas ang ilang araw ay bumisita na ito sa binata kung saan na nga nagumpisa ang mga pasimpleng galawan nito para mabuhay ang manhid na puso ng ating bida. Pumasok ito sa silid at inalok ng binata ng inumin, kung saan sambit naman nito na baka kung may nilagay umano ito dito. Sunod na pansin ng dalaga ang mga libro na akala ay Aiden Plus, pero kontra ng binata na para sa pagsasanay nito iyon at sinigurong mananatili dito para hindi na mahalata ng ina ang dalaga. Sa kabila nito, bumanat ulit si Iroha na dahilan lang nito ito upang lagi siyang pumunta sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, dito na sinimulan ng dalawa ang training sa pag-voice acting ng dalaga hanggang di nagtagal ay napagyaman nito iyon. Ilang araw pagkatapos, inanyayahan sila ni Otoy sa bagong kumpletong studio nito na ibinunyag na hiningi agad sa lolo at lola ang kanyang mana. Nagulat ang binata na napakapasaway pala nito, habang naintriga naman ang dalaga ng malamang si Iroha ang magbo-voice over. Sa simula ay may pagdududa ito, ngunit agad nabura matapos ipakita ni Iroha ang kanyang talento. Mula dito ay nagumpisa ang career ni Iroha na siyang nanatiling sikreto sa pagitan ng tatlo. Kinahapunan, pinasalamatan ni Iroha si Akitaro dahil kung wala ito ay nasayang na ang kanyang talento. Binanggit nito na nakausap na ang kapatid sa unang pagkakataon, at kwinento na ang buhay nito ay napaka-boring lalo na kung wala mismo ang binata. Samantala, binigyan ng binata ng headphones ang dalaga at dahil di iyon pwede iuwi ay binigay ng binata ang susi sa apartment para libre itong tumuloy anumang oras. Balik sa kasalukuyan, binanggit ni Iroha na ganun pa rin ang pakiramdam niya hanggang ngayon, habang pinuri ni Akitaro ang talent nito. Tinanong nito ito tungkol sa sitwasyon sa kanilang bahay, at sinabi nitong walang nagbago kaya patuloy pa ding bibisita. Sunod binanggit nito si Tachibana, at pinaliwanag ni Iroha na nakahanap ng trabaho ang dalaga na sakto sa talento kaya naman nasa US na ito ngayon. Sinabi ng dalaga na malaki ang utang na loob nila sa kanya kaya marapat lang natanggapin nito ang pasasalamat. Dito nga nito niyakap ang binata sa likod na nagresulta naman para opisyal na maging magkaibigan ang mga ito. Maya-maya, habang naliligo ay napaisip ang dalaga sa imbitasyon ng binata na lumabas muna kasama ang grupo. Alam nito na walang sisipot maliban kay Masahiro na sa kanyang intuition ay dahil siguradong may gusto kasi ito sa binata. Kaya naman dahil ayaw maagaw ang Akitaro niya ay agad nang tinagap ang imbitasyon. Sa araw ng pagtitipon ay late dumating ang ating romantiko, at sa inaasahan ay sina Iroha at Masahiro lang ang naroon. Agad gumamit ng buko purple si Iroha na siyang tinatapatan ni Masahiro ng parehong teknik hanggang maglaban na nga ang malalambot na domain. Napinsala ng husto ang bida natin kaya awat at magsine daw muna, ngunit maski doon ay nagtunggali ang magkaribal. Gusto ni Masahiro na manood sila ng drama, habang si Iroha naman ay gusto ng action. Sa pagtatapat na ito ay lamang si Iroha, pagkat nalaman ni Masahiro na lagi na palang nanonood ng movie ang dalawa ng magkasama sa apartment nito. Napagtanto ng binata na sabon disampay siya sa dalawa dahil sa kawalan ng experience sa chicks, kaya naman nagdesisyon ito na idaan sa Janken ang pagdesisyon. Nanalo si Iroha kaya action movie sila napunta kung saan matapos ito ay lumabas naman para magpahinga. Nagpaalam si Iroha na may pupuntahan at inalok si Masahiro na sumama ngunit tumanggi, kaya naman saglit nakapag-usap ang dalawa at tie game na. Dito na biglang umeksena ang mga dating kaklase ni Masahiro, at hindi nagaksaya ng oras ang mga ito para kutsain ang umano-obab na boyfriend nito. Dahil sa trauma ay napipi ang dalaga kaya naman nag-step up na ang ating bida.
Tumayo ito at nag-shining armor mode kung saan pinapaalis ang mga mabaho dahil nalimutan magtowas. Todo laban pa ang mga kupol na ito at sinabing may sugar daddy na backer, subalit binalik lang ng binata ang parehong pananakot kahit pa-bluff lang ito. Matapos umalis ng mga bano ay sinubukan pakalmayan ni Akitaru si Masahiro, subalit tumakbo ito palayo. Saktong dumating si Iroha na nagmungkahing sundan agad ang dalaga at naghiwalay na nga ang mga ito ng ruta para maghanap. Matapos ang ilang ikot ay napaisip ang binata sa lugar na pwede nitong puntahan, at matapos makita ang drama movie ay naisip na baka naroon ito. Gaya ng inaasahan ay inabutan nito ito doon, kung saan tinanong ito ng dalaga kung paanong naroon. Sinabi ng binata na makikinod lang subalit pabirong sabi ng dalaga na ng stock ito. Humingi ng tawad ang dalaga sa mga insultong binitawan, pero sagot ng ating romantiko na okay lang binibini basta't gamaan ang iyong pakiramdam. Mula dito, nagkwento ang dalaga sa nakaraan kung saan nagsusulat siya ng nobela para takasan ang realidad. Dito na ito nakita ng mga bano kanina na siyang pinakita ng mga ito sa mga kakalays, at siyang simula ng pambubuli sa dalaga. Sa sandali ding iyon, kwento ni Akitaru na may kilala siyang profesional na novelista tulad niya na nagsusulat ng mga nobela upang makatakas sa realidad. Sa katunayan, isa siyang malaking tagahanga at nang banggitin nito ang pangalan ay tila pamilyar sa dalaga. Nagkaroon ng malalim na usapan ang dalawa ukol sa libro kung saan kilig much ang dalaga, kaya naman sinundan na ito ng haplos sa ulo ng dalaga ng ating romantiko. Sinigurado nito sa dalaga na magiging maayos lang ang lahat sa kanyang pangunguna, hanggang sa i-text na ng binata si Iroha para magbigay ulat. Sinabi nito kung nasaan siya at sa pagpunta ng dalawa ay inabutan nito ang dalaga kausap ang mga bano. Agad nakitaan ng kahinaan ang romansa natin sa akal ang bully din si Iroha, pero siniguro ng romantiko na okay lang ang sitwasyon. Maayos ang kwentuhan ng mga ito hanggang mag-change voice na si Iroha at ininsulto ang mga bano. Sinubukan ng dalawa na lumaban kaya dito na din pinawalan ni Iroha ang mga voice acting technique niya. Binago nito ang boses sa isang malalim at nakakatakot na tono, at siyang nagpatakot at nagpahihipayata sa palda ng dalawang mga bano. Para igawad ang pamatay na galaw ay naghahanda na sana si Iroha ng suntok ngunit dito naman umawat na ang ating binata. Pagkatapos, dito na pinaalalahanan ni Akitaru ang dalawa sa kung anong klase ng kakampi meron siya kaya wag na nitong guluhin pa si Masahiro. Dito na nga napatakbo ang mga talunan, habang nagpasalamat si Iroha sa saktong pagdating ng binata lalo't malapit nang maubos ang bluff niya kanina. Sunod lumapit si Masahiro kay Iroha para magpasalamat, at siyang simula din ng pagkakaibigan ng magkaribal sa pag-ibig. Kalaunan, nakipagkita si Akitaru sa tito at pinuri nito ang pagtulong na kanyang ginawa para sa kapakanan ni Masahiro. Kasunod nito, pinagbigay alam ni Mori na alam niya na si Iroha ang voice actor sa kanilang laro, na tiniyak naman nitong sikreto lang dahil yon ang teknik niya bilang salawahan. Kung kaya, dito na nito tinanong ang binata kung jowa nito si Iroha na tiniyak naman ng manhid na ito na wala silang anumang romantikong relasyon. Ilang gabi pagkatapos, hindi na napigilan ni Masahiro ang pagsabog ng pag-ibig kaya kanya nang kinanta ang pagsinta sa isang mensahe para sa binata. Samantala, nagtatalo sina Iroha at Akitaru sa apartment nang dumating ang mensahe. Walang alam ang binata sa nilalaman nito kaya binuksan ang text kasama si Iroha, kaya naman laking gulat nito nang mabasa ang pag-amin ni Masahiro ng pag-ibig para sa kanya. Kinaumagahan, dito na nga biglang nakita ni Akitaru si Masahiro sa silid na may niluto pang almusal. Nagulat ang binata at inakalang nabagok ang ulo nito kaya sobrang bait, pero siniguro ng dalaga na ayos lang siya. Habang iniisip ang kakaibang pangyayari dito na nga biglang tinulak ni Masahiro ang binata sa kama. Pinasundan nito iyon ng mainit na minatamis espesyal at enjoy naman ang loko na di man lang pumalag. Subalit, dito na ito nagising dahil ice cream pala ni Iroha ang binabanatan na todo tawa sa kakupalan nito. Sinigawan ito ng binata sa mga kalokohan, subalit depensa ng dalaga na pinapalamig lang ito dahil umuungol kanina. Patuloy ang panunokso nito at inaalam kung anong galawan ang mainam para wasakin ang depensa ng binata. Habang patuloy ang away ay dito na nakita ng binata na 8:00 na, kaya gulat at napadasal na sana holiday pero ligwak siya dahil late na. Mabilis na itong kumilos para makapag-ayos habang hindi mawala sa isip ang love confession ni Masahiro.
Napapaisip ito kung totoo kaya o banibiro lang ng dalaga, kaya para magkaalaman ay nagdesisyon itong kausapin ito mamaya para sabihin ang sagot sa confession. Kasunod nito ay napatakbo na nga, at habang naghihintay sa tawiran ay pinakalma ni Iroha dahil unang beses pa lang naman malilate. Ganun pa man, inamin nito na ayaw malate para hindi mabalikan ni Sumire sa mga ginawa. Biglang uminit ang sandali sa paghawak ng dalaga sa braso ng binata, sinabing subukan muna ang init niya para hindi masunog kapag si Masahiro na ang kaharap. Sa kabila nito, di man lang nakiliti ang binata at sa halip ay binatukan ang dalaga. Umaasa ang dalaga na kikiligin ito sa atake, ngunit hamon ng binata na subukan siya nitong sakupin sa higaan at yon ay kung kaya nito. Muling tumakbo ang binata, habang determinado ang dalaga na tibagin ang depensa nito. Matapos ang takbuhan ay nakarating din ito sa wakas sa eskwelahan. Lumingon ito para mag-good morning kay Masahiro subalit halos sunugin ito nito sa matalim na titig. Kinausap nito ito tungkol sa mensahe kahapon, subalit may sapi ng Sunggit ang in love na binibini at yun ang paraan nito para ipakita iyon. Naguluhan ang binata kaya tinext ito na sumagot na nahihiya kasi, subalit di talaga nagbago ang arahan kapag sa personal na. Nag-text ang dalaga sa baniling damit at nais ipakita lang iyon sa binata, kaya lito malala ito sa kung aling Masahiro ba talaga ang totoo. Sunod pumasok si Sumire na agad nagsermon tungkol sa kahalagahan ng pagiging on time, kaya di makapaniwala ang binata lalo't ito mismo ang hindi makasunod sa kanilang deadline. Matapos ang klase, tinanong ito ni Azuma kung okay lang dahil ngayon lang na late at sumagot namang napahimbing lang ang tulog. Sunod na pag-usapan ng mga ito ang development sa laro na ginagawa, at nabanggit na tila may problema sa writer dahil sa cringe na mga dialogue nito. Dahil abala sa usapan ay hindi namalayan ng mga ito na nakatitig na pala si Masahiro. Nang mapansin ito ng binata ay laking gulat dahil balik sa delikadesa ang dalaga, ngunit ang di nito alam ay selos ito malala dahil sa sobrang close nila ni Azuma. Dulot nito, napapaisip ang binata kung bakit ito nangyayari na tila ba madami ang nagbabago ng sabay-sabay. Sa panig ni Iroha, naalala nito ang tungkol sa confession ni Masahiro nang biglang dumating naman ito. Lumalabas na ito ang pakay ng dalaga na pinagbigyan nito, at matapos lumipat sa pribadong lugar ay nagtanong si Masahiro kung bakit late ang binata. Sinubukan itong ilihis ni Iroha, pero nabigla nang sabihin ni Masahiro ang eksaktong bilang ng minuto na na-late ito. Naisip ni Iroha na creep ito na nagtanong pa kung may sakit ang binata, kaya sumagot na mas mainam kung kausapin nito itong personal. Inamin nito na nahihiya kaya sa dalaga lumapit, at matapos maramdaman ang sinseridad sa salita nito ay sinabi ni Iroha ang totoo na napahimbing lang ang tulog ng binata kaya late. Nakaramdam ng ginhawa si Masahiro at bago umalis ay tinanong si Iroha, kung pwedeng lapitan palagi na pinayagan naman nito kahit medyo may pag-alinlangan. Sunod hinanap ni Iroha ang binata at natagpuag kumakain ng tanghalian, at nararamdamang kailangan ng kumilos bago pa maagawan ng romantiko. Sinubukan nito ang subo technique pero walang paki ang binata. Nagtanong si Akitaro sa dapat gawin sa love confession ni Masahiro dahil first time ito, kaya dito na nagalit ang dalaga at kung talaga bang nag-aalala umano ito para kay Masahiro. Sagot ng binata na wala first time na may nag-confess sa kanya, kaya clueless at gusto humingi ng advice ngunit mas lalo lang nagagalit ang selosa. Lito malala ang isa na namang manhid na walang alam sa pag-ibig, lalo pa nang sa unang beses ay insultuhan ito ni Iroha sa publiko na talagang galit na galit. Dumagdag pa sa alalahanin ng ipatawag ni Sumire sa opisina lalo nang sabihin nito na natapos ang gawain 2 araw bago ang deadline, na isang bagay na ngayon lang nangyari. Dahil dito ay di na kinaya ng binata ang sabay-sabay na kakaibang mga nangyayari, at paglabas nito ay naramdaman ng lalagnatin ng malala. Pagka-uwi galing sa eskwela ay tiningnan nito ang mga messages sa CP at nag-iisip kung paano haharapin ang mga pagsubok. Sunod pumunta ito sa sala at nakita si Iroha na naka-apron sabay ng galawang asawa, kaya gulat malala ito at napaisip kung ano na namang kalokohan ito. Ganun pa man, siniguro ng dalaga na walang ganon dahil gusto lamang ipagluto ang binata. Maya-maya, inihain na nito ang pagkain at inalok pang subuan ang binata na agad tumanggi, pero di nakapalag matapos pilitin ng mahinahon ng dalaga. Kasunod nito, hinaipan na ng dalaga ang isang kutsara kaya kinilabutan ang binata sa sobrang sweet nito, pero naglaho dahil na din sa sarap ng lutong Iroha.
Matapos ito ay nagpasalamat ang binata, pero napaliko ito matapos sweet panasan ng dalaga ang bibig. Nagtanong ito kung may kailangan pa at sa pagsagot ng wala na ay saka umalis. Umaasa ang binata na babalik ito para manginis gaya dati pero sa pagkakataong ito ay walang ganon. Sunod na katanggap ng mensahe mula dito ang binata, kaya tinanong ito kung bakit biglang naging sweet ang galawan. Sagot ng dalaga na gusto lang maging ideal girl nito kaya naisip ng binata na ito ang kabaliktaran ng ginagawa ni Masahiro. Si Masahiro ay sweet sa text pero masungit sa personal habang si Iruha ay maloko sa text pero malambing sa personal. Nagdulot ito ng matinding pagkalito sa binata dahil wala kasing experience sa pag-ibig gaya mo. Sunod tumawag si Azuma na nakipagbiruan sandali, bago sabihin na umuwing nakasimangot ang kapatid kaya napatawag. Muntik nang sabihin ng binata ang tungkol sa confession, subalit pinigilan ang sarili para protektahan ang privacy ni Masahiro. Naintindihan naman ito ni Azuma at napunta ang usapan sa trabaho, nagtanong kung ano ang gagawin sa pangit na script ni Makigai. Plano ni Akitaro na i-reject ito kung saan suportado naman ng kaibigan ang ideya. Kasunod nito, naramdaman ng binata na dumadaloy na ulit ang lakas, salamat sa masarap na lugaw ng kanyang Iroha. Kinabukasan, back to full power na ang binata kaya agad tinapos ang mga nakatambak na gawain, saka tinext si Iroha para sa recording session mamayang hapon. Ganun pa man, playing hard to get ang dalaga na sinabing magmakaawa muna ito. Matapos asarin ni Iroha ay napalingon naman ang binata kay Masahiro na umaapaw ang curse technique. Nais nitong deadmayan ang dalaga lalo't abala sa team project ng Fifth Alliance, subalit muling naalala ang confession. Iniisip nito kung paano sasagot doon lalo pat lagi namang masungit ang dalaga kapag sa personal. Pagkalabas ay sunod pinigilan ito ni Sumire na nagtanong kung maayos na at saka pinapasunod ito. Nagtataka ang binata at nagtanong kung bakit, kaya pinaalala ng dalaga ang pangako nito kanina sa hiniling na pabor. Sinabi ng binata na walang oras para sa mga kalokohan, ngunit ayon sa dalaga na talagang importante ito kaya napilitan sumunod. Pagdating sa opisina nito ay biglang luhod na naman ang dalaga, na nakiusap tulungan ang drama club dahil pag natalo ito sa kompetisyon ay baka ma-dissolve. Walang paki ang binata at inood na lang daw ito ng jujutsu, ngunit nagpupumilit si Sumire dahil ang kapatid na si Midori ang presidente ng club. Pinagmalaki nito kung gaano ka-cute ang kapatid para lang patahimikin ng binata, subalit tuloy lang ito sa pagsasalita. Ayon dito na hindi pwede na mabura ang club, dahil kapag nagkataon ay malilipat siya bilang coach ng girls tennis team na kanyang pinakaayaw mangyari. Nagtataka ang binata at nasundan ng gulat na kaya pala naging option ito sa pag-coach ay dahil sa mga the moves na ginawa sa principal. Tumanggi ang binata subalit napaisip sa sinabi nito, na hindi na makakapasa ng gawain sa deadline kapag naging coach. Kaya naman, nang muling makiusap si Sumire na kahit pumunta ito sa isang practice session lang ay pumayag na din. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta ang mga ito kung saan nagaganap ang practice, saka naalala ng binata na si Midori ang top 1 sa klase nito. Proud si Sumire bilang ate subalit biniro ito ng binata na kailangan magpa-DNA ito dahil imposibleng kapatid ng isang henyo. Ayon sa binata na di na kailangan ang tulong dahil magaling naman ang presidente, subalit binawi iyon nang makita ang disaster na performance ng mga ito. Dahil dito pinagimpake na ng binata si Sumire dahil tiyak na ang pagkabuwag ng club sa performance na yon. Binigyan ng 80 points ni Midori ang grupo kaya agad pumasok ang binata para bigyan ng real talk ang mga ito na halos ikaiyak ni Midori. Sasagot sana si El Presidente subalit natigilan nang makita ang ate sa pinto. Nag-grand entrance naman ito saka ipinakilala si Akitaro bilang isang magaling na producer. Kabado ang grupo dito lalo pa sa komento nito kanina, habang tinawag na kupol ni Midori ang binata na wala naman itong alam sa teatro. To the rescue si Sumire para depensahan ang binata subalit humingi ng mas higit na patunay si Midori. Matapos sabihin ni Sumire na maraming Hollywood movies na ang ginawa ng binata ay agad naniwala naman ito. Kaya naman, naisip ni Akitaro na sa academics lang ito henyo pero ligwak sa ibang bagay. Nang magsimula ng magbigay instruction ang binata ay natuwa ang grupo, liban kay Midori na question ang relasyon nito sa ate. Baka umano ginagamit lang nito ang ate, kaya umakto ang binata bilang producer at nais itong humingi ng tawad lalo't walang appeal sa kanya si Sumire.
Sinubukan hype ni Midori ang pagka-sexy ng ate subalit wala awat na kaya umalis na ang binata. Sinundan ito ni Sumire na muling nakiusap, subalit sinabi ng binata na magbibigay lang ng tips pero hindi magiging producer ng mga ito. Sa totoo ay may alam ito sa teatro at pwede hingin ang tulong ni Iruha, subalit hindi pwede dahil kailangan manatiling sekreto ang talent ng dalaga. Sinabi nito sa halip na busy siya kaya ang dalaga na ang bahala na umayos nito sabay ng pagpasa ng mga task sa deadline. Sunod itong umalis habang iniisip kung gaano kagaling si Iruha at sayang na nananatiling sikreto ang talent na iyon. Samantala, nag-aayos si Iruha sa locker para sa recording nang matanggap ang mensahe ng binata, saka tinawag itong manhid dahil wala man lang pake sa feelings niya. Ayaw sana nito itong makita kung di lang mahal ang pag-voice actor. Habang kinukuha ang sapatos ay iniisip nito kung bakit di siya makita bilang dalaga ng binata, kahit pa sa kabila ng mainit na mga galawan. Nagseselos ito kay Masahiro dahil lock-in dito ang binata samantalang seryoso lang ito sa kanya pagtrabaho ang usapan. Dahil sa inggit ay napuno na ito at napasigaw na walang kamalay-malay na naroon lang pala si Masahiro. Tinanong nito ito kung okay lang, kung saan balik alindog ang dalaga para di mapahiya at nagtanong kung ba't ito nandito. Ipinakita ni Masahiro ang mga librong hiniram sa library, kaya nagulat si Iruha dahil akala nito ay di mahilig sa romantic novel ang dalaga. Ayon dito na gusto lang sumubok ng bago, at ayaw pa halata na gusto lang makakuha ng ideya sa tamang pagda-moves. Tinanong nito si Iruha kung gusto umuwi ng sabay subalit tinanggihan nito dahil sa umano part-time job, pero ang totoo ay ayaw ipaalam dito ang recording session mamaya. Dagdag pa nito na ginagamit ang bibig sa trabaho kaya maling akala ang isa na hindi na nakayanan. Napatakbo ito sa hiya habang pinagmamasdan ni Iruha na muling nagselos. Habang papunta sa studio ay iniisip nito kung paano akto ngayong awkward sila ng binata, habang sa panig naman nito ay may sariling pagka-stress sa mga nangyayari. Sa pagdating ng dalaga ay lumala lang ito dahil naka-cute mode na naman. Habang naglalakad, di makayanan ng binata ang pagiging mahinhin nito kaya sinabihang bumalik sa true form. Sumagot ang dalaga sa cute na paraan kaya giit ng binata kung kailan ba nito titigilan ang kalokohan, subalit tuloy lang ito sa galawan. Nagkulitan ang mga ito subalit kahit halatang inis na ang binata ay pinagpatuloy ni Iruha ang cute mode. Pagkarating sa studio, pinagsabihan naman ni Otoy ang binata na wag ipilit ang schedule nito sa dalaga. Humingi ng tawad ang dalawa sa pag-istorbo dito, saka binigay ang lollipop bilang bayad at agad namang tinanggap ng magandang dalaga. Bukod pa dito, binigay ni Akitaro ang pastry mula sa isang sikat na tindahan. Lumalabas na mamahaling pagkain ang gustong kapalit ng dalaga sa pagre-record dahil ginagawa lang iyon bilang libangan. Ayaw nitong gawin iyong trabaho dahil malaki ang responsibilidad na kanyang pinaka-iniiwasan. Noong una itong hinga ng tulong ng binata ay tumanggi ito hanggang sa tuksohin ng binata ng high class na mga pagkain, at kahit ngayon ay tumanggi ito kapag hindi pasok sa panlasa ang dala ng binata. Sa kabutihang palad ay nagustuhan ng dalaga ang dala nito ngayon kaya agad nang pumasok sa silid si Iruha para magsimula. Sinermonan ni Otoy si Akitaro dahil di binigay agad ang script kay Iruha, ngunit ipinaliwanag naman nito na bawal kasi iuwi ni Iruha ang script dahil sa striktong ina. Ganun pa man, iginiit nito na napakahusay ni Iruha at kailangan lang nito ng 5 minuto para basahin ang script. Sa araw na ito ay kailangan voice out ng dalaga ang 5 karakter kasama na ang isang lalaki. Pinanood ito ni Akitaro at tiwalang basic lang ito para sa dalaga. Ang unang role ay isang delinkwenteng lalaki, pero nang magsimula na ay parehong nagulat ang dalawa dahil mahinhin ang voice over nito. Agad pinatigil ni Otoy ang recording at tinanong ito kung bakit sobrang formal ng boses, kaya naguluhan ang dalaga na di alam na ligwak siya. Isa-isang sinubukan nito ang 5 karakter subalit na natiling iisa ang boses nito. Naiinis na si Otoy habang si Akitaro ay dismayado malala, subalit walang kamalay-malay si Iruha at patuloy lang sa pagre-record. Sa inis ni Otoy ay tinanong nito si Akitaro na anyari, subalit wala itong maisagot at humingi na lang ng tawad sa dalaga. Tinanong nito si Iruha sa naging performance na masaya namang sinabi na magaling umano siya. Sisimulan na itong aerial talk ng binata, ngunit saktong sinubong ni Otoy ang lollipop upang maiwasan saktan ang dalaga sa mga pananalita nito.
Napansin ni Otoy ang pagbabago sa mukha nito kaya sinabing tapos na muna sila para sa araw na ito. Malungkot na tumakbo palabas si Iroha at matapos itong makaalis ay nagpasalamat ang binata kay Otoy sa pagpigil kanina. Sunod kwinento nito sa dalaga ang mga nangyari, kung saan direktang sinabi ng dalaga na wala man siyang alam sa pag-ibig ay di nito pwedeng hayaan na makaapekto iyon sa career ni Iroha. Ipinaliwanag nito na kahit malaki ang interes sa musika ay walang talent para maging artist, kaya mas gusto nitong suportahan ang mga katulad ni Iroha. Pinuri nito ang husay at dedikasyon ng dalaga at dito gustong ilaan ang natitirang oras ng kanyang high school life. Muli nitong binalaan ang binata at saka tinukso sa nararamdaman nito kay Masahiro. Itinanggi ito ng binata, pero sinabi ni Otoy na hindi ito magiging apektado kung wala talagang pakialam. Pinalapit nito ang binata sa kanilunod sa kailaliman ng Mariana Trench, at sinabing pakinggan ang tibok ng kanyang puso. Ayon dito na pareho silang walang alam sa pag-ibig, pero maski siya na manhid ay kinikilig kapag nasa ganitong sweet na posisyon. Inahan nito ang binata sa tuluyang pagkalunod sa kasinabing iniiwasan lang nito ang nararamdaman sa isip na walang kwenta iyon. Dahil dito, napagtanto ng ating bida na ang confession ni Masahiro ang nakaapekto sa kanilang tatlo, at sadyang hindi maganda ang kanyang mga desisyon sa pag-handle dito. Nagpasalamat ito sa dalaga na ipinaalala naman na huwag nitong kalimutan ang bayad sa susunod. Pagkalabas, agad itong nakipagkita kay Masahiro para sa isang dinner date. Dinala nito ito sa isang romantic restaurant at tinuwanan pa ito dahil kabado, na ikinainis naman ang dalaga. Nag-aalala ito kung may pera ang binata at sinabing pababayaran na lang sa ama. Siniguro ni Akitaro na kayang magbayad dahil ayaw masilmonan ng tatay nitong salawahan. Sinabi nitong sapat ang kita mula sa ginawang laro kaya wala itong dapat ipag-alala at magsaya na lang. Matapos tikman ang grape juice, tumingin si Masahiro sa paligid at nakita ang mga masasayang magkasintahan. Tinanong ito ng binata kung ayaw nito dito, ngunit sumagot ang dalaga na sobrang saya niya dahil first time na hindi siya naiinis sa mga nakikitang magkapares. Dati ay masama ang dugo niya sa mga ito dahil para bang pinapamuka sa kanya na single siya, ngunit naiba lang nang siya mismo ay umibig na. Sunod pumunta ang mga ito sa balkonahe at nag-enjoy sa view, kung saan medyo alangan pa sa una ang dalaga dahil ayaw pa matapos ang sweet moment. Nais nang ibigay ng binata ang sagot sa confession nito, subalit pinigilan ng dalaga pagkat di pa handang marinig iyon. Nagpupumilit ang binata subalit sinabi ng dalaga na alam na i-reject siya nito. Matapos matanggap ang imbitasyon, alam nito na rejection ang magiging hatol ng binata. Ayon sa dalaga na mabait lang ito kaya siya dinala sa lugar na ito para tapusin ang lahat sa isang magandang alaala, subalit giniit na hindi pa sumusuko. Banat nito na baka kasi nadali na ito ng galawang Iroha, ngunit sinabing hihintayin ang binata gaano man katagal ito. Sinubukan ng binata na magdahilang busy, pero sinabi nitong mananatili sa tabi nito habang kasama sa grupo. Bago umalis nagbanta ito na simula bukas ay ipaparamdam sa binata ang init ng kanyang pagmamahal. Kasunod nito, kinuha ng binata ang CP dahil balak nang isunod si Iroha. Pagkarating sa bahay nito ay masayang sinalubong ni Azuma ang binata. Ganun pa man nagtataka ito kung ba't pinayagan bisitahin si Iroha gayong gabi na, ngunit sinabi ni Azuma na okay lang dahil di naman uuwi ang ina. Agad pumunta si Akitaro sa silid ng dalaga at humingi ng paumanhin subalit hindi ito pinagbuksan ng pinto. Ayon dito na siya ang dapat humingi ng paumanhin dahil sa ligwak na voice acting kanina. Paulit-ulit na nakiusap ang binata subalit ayaw ng dalaga at sinabing ayaw muna itong makita. Dahil dito, nagbanta ang binata na pipwersahin ang pinto na inakala ng dalaga na biro lang, kaya nagulat ng talagang gawin ng binata. Pumasok ito at nagbigay ng pambayad sa sira, saka lumuhad para humingi ng paumanhin sa dalaga. Habang kinuha ni Iroha ang pera, inamin ng binata na nakipagkita kay Masahiro kanina at nireject ito. Gaya dati, nagbiro ang dalaga na sinayang lang nito ang chance na maihiga na sana. Binaliwala ito ng binata at humingi ng paumanhin sa pagpapaapekto sa confession ni Masahiro. Ayon dito na wala naman siyang paki sa romance, at nagagalit lang dahil dapat ay sa Fifth Alliance siya nakafocus at hindi doon. Matapos marinig ito ay napatawa ang dalaga at para hindi mahalata ang selos ay nagkunwaring okay na.
Ganun pa man, sa huli ay umamin din ito na nagseselos sa kung paano tretuhin ng binata si Masahiro. Nilinaw nito na sa Fifth Alliance Group ay tinatreto lang nito ang lahat bilang mga katrabaho. Mula sa simula ay iniisip lang nito kung paano mag-succeed kaya napagtanto ng binata na nasasaktan na pala ang iba, dahil sa pagiging sobrang lock-in sa trabaho. Si Azuma lang ang talagang close dito, kaya nang makitang naging close din ito kay Masahiro na hindi miyembro ng Fifth Alliance ay hindi maiwasan magselos. Inamin nito na apektado din ng sobrang pag-aalala ng binata sa confession ni Masahiro, lalo na at wala naman itong kinalaman sa trabaho. Pilit nagpaliwanag ang binata na may connection ito sa success ng alliance, ngunit hindi pinaniwalaan ng dalaga. Ayon dito na sobra makareak ang binata kaya tiyak may iba pang dahilan, ngunit nang makitang kinabahan ito dahil sa sinabi ay humingi ng paumanhin. Nang bigla, naloka na ang dalaga at inamin na sobrang nagseselos talaga kung paano tretuhin ng binata si Masahiro. Aminado ito na dahil doon ay parang tangek buong linggo na siya ring dahilan kung bakit ligwak sa recording session. Akala nito na magbabago ang treto ng binata kapag kumilos ng kakaiba, at matapos aminin lahat ay muling humingi ng tawad. Dahil dito ay nalito ang binata at nagtanong kung nagseselos ba ito romantically. Naghihintay ng sagot ang binata subalit napatawa ang dalaga at pinatunog ang recording ng mga sinabi nito. Laking inis ng binata dahil nairuhan na naman siya, habang tuloy lang sa pangaasar ang dalaga. Nais ng binata na burahin nito iyon subalit wala na finish na. Ipinaliwanag ng dalaga na hindi lahat ng selos ay romantic dahil pwede rin magselos ang isang kaibigan, at yun daw umano ang kanyang nararamdaman. Sinusubukan lumaban ng binata subalit one shot sa nakakahiyang recording, hanggang sumuko at humingi na lang ng pabor sa dalaga. Pagkauwi nito ay hindi pa rin makapaniwala na nairuha siya subalit kahit paano ay nakahinga ng maluwag. Di gaya kay Masahiro ay wala itong love confession, at talagang di nakakayanin kung ganoon ang nangyari kanina. Ganun pa man, napapaisip ito kung talaga bang nagbibiro lang ang dalaga o tago-taguan lang ito ng feelings. Kinabukasan, isinama ni Akitaro sina Utoy at Azuma para tulungan ang drama club, at bagaman pareho itong busy ay interesado kaya pumayag tumulong. Pagbukas ng pinto, agad umatake si Midori subalit initachi move lang ng binata. Ayaw nitong tanggapin ang binata sa isip na may kalokohang ginawa sa ate, habang umupo lang ito sa gilid at humingi ng paumanhin sa binata na hindi nakumbinsi ang kapatid. Sinubukan ipaliwanag ni Akitaro na wala silang relasyon ni Sumire at gusto lang tumulong dahil nakita ang dedikasyon ng mga ito. Sinabi nitong walang silbi ang sipag kung walang direksyon, kaya natigilan ang buong grupo. Nangako ito na tutulungan silang manalo sa kainabot ang kamay, subalit matigas talaga si Midori. Dahil dito, sinenyasan nito si Azuma na gamitin ang sikretong plano nila. Lumapit si Azuma at biglang sinabi na siya umano ang karelasyon ng binata na talagang gamulat sa madla. Dahil mahilig sa baklang pag-ibig napatili si Sumire, at napahanap naman si Midori kung sino ang couple na yon. Nagpalusot ito subalit bistado siya ni Akitaro bilang couple na mahilig sa boys love. Dahil sa creative ang kwento ni Azuma ay naniwala na ang tangek na si Midori, at malakamatis na nang pumayag makipagtulungan kay Akitaro. Kasunod nito, ipinakilala ng binata si Azuma bilang programmer at si Utoy naman para sa sound effects. Kumuha ito ng whiteboard at agad sinabing walang kwenta ang mga dating plano ng mga ito dahil masyadong low-key. Balak nitong ibigay ang script ni Makigay na nireject kamakailan lang, at kahit hindi ito kagandahan para sa kanilang laro ay mas okay na kung sa teatro gagamitin. Inatasan nito sina Utoy at Azuma sa props at tunog, at itinago muna ang tungkol sa sikretong trabaho ni Sumire. Humanga ang mga babae sa plano pero nagreklamo si Midori kung bakit biglang magpapalit ng script. Sinabi ng binata na basahin muna ito bago magreklamo, at matapos mabasa ang script na inayos kaunti ng binata ay napaiyak ang mga iyakin. Agad nang pumayag ang dalaga na yun na ang gamitin ngunit nag-alala naman ang mga ito sa gastos. Ganun pa man, sinabi ni Azuma na kaya niyang ayusin ang lahat sa loob lang ng 3 araw. Sinabihan ng binata ang kababaihan na gawin nito ang maliit na mga props at siya naman sa malalaki, habang agad na ring inasikaso ni Utoy ang para sa background music. Nang tanungin ni Midori kung paano ang gagawin sa acting, sinabi ng binata na may inihanda na siyang guro para dito.
Lumipad ang team sa isang madilim na kwarto, at doon nakita ng mga ito si Iroha na nakadisguise bilang acting instructor. May duda si Midori sa personalidad na ito, subalit siniguro ng binata na magaling ito kaya nga sikreto din muna ang katauhan nito. Hinamon ito ni Midori na ipakita ang galing ngunit tumawa lang si Iroha, habang alam ng binata na hindi na siya bibiguin nito. Laking gulat ni Midori matapos sabihin ni Iroha na itatanghal ang buong eksena, na sinabing manood at matuto ito mula sa isang eksperto. Dahil sa tindi ng performance ay napastanding ovation ang madla, nahudyat rin ng masusing preparasyon ng grupo para sa kompetisyon. Samantala, nakumbinsi ni Akitaro si Makigay na gamitin ang script sa teatro at hindi inaasahang magiging madali ang pagkumbinsi dito. Maayos na nagawa ni Azuma ang background at light effects at maganda rin ang sound effects na ginawa ni Otoy. Ang huling problema na lang ay ang acting ng mga miyembro, kung saan matapos sumilip ni Akitaro ay nakitang halos pukpukan na ni Iroha ang mga ito. Matapos ito, tinuruan ni Iroha si Midori na huwag masyadong matigas at umarte ng natural, dahil masyadong perpekto ang linya nito na parang robot magsalita. Nadala naman si Midori sa lambing nito at nangako na gagalingan, kaya nakahinga ang binata nang makitang magiging maayos din ang lahat. Kasunod nito, isang miyembro ang parang hihimatayin sa pagod kaya pinayuhan ito ni Iroha na magpahinga, subalit sinabing carry lang ito. Maya-maya, nakita ng binata si Masahiro na sumisilip sa pinto kaya lumabas ito upang tanungin ang dalaga. Binigyan nito ng sandwich at pinagalitan dahil hindi kumakain. Habang nag-uusap, may dumaan na mga estudyante kaya nahiya ang binata na baka mapagkamalan sila. Tinawag nito itong tangek dahil natural na nanliligaw na siya ngayon, kaya kabado malala ang manhid nating bida. Pinaalala nito ang sinabi noon sa dinner date, na gagawin ang lahat para mahalin siya ng binata. Mariing sabi pa ni Masahiro na gagamitin ang pribilehiyo bilang fake girlfriend para sa maximum output. Ganun pa man pagkasabi noon ay bumalik ang pinsala kaya napatakbo, saka lumingon para sabihing excited nang makita ang play nito. Pagkabalik sa loob, nakita ng binata si Iroha na pinupuri ang grupo dahil sa improvement ng mga ito. Nagpasalamat ang kababaihan dahil magaling ang tagapagturo at nangako na gagawin ang best sa araw ng event. Napansin ni Akitaro ang pagbabago sa ekspresyon ng dalaga habang tahimik itong nakatingin sa buong grupo. Kinagabihan, umuwing magkasama ang mga ito at gaya ng dati ay agad na inukupan ni Iroha ang kama ng binata. Walang palag ang binata dito habang patuloy si Iroha sa pag-asta na parang nasa bahay lang niya. Nang makitang hindi komportable ang binata ay kinulit na naman nito at itinaas ng kaunti ang skirt para akitin ito. Ganun pa man, nakastak ang depensa nito at kumuha ng anti-peste para spray sa pasaway. Umalma ito at nainis pero walang pake ang binata dahil may misyong itaboy ang peste sa tahanan. Pinauwi na ito ng binata na sa di inaasahan ay pumayag naman hindi gaya dati. Nagdududa si Akitaro sa kilos nito, pero iginiit ng dalaga na walang tinatago at kukunin na ang bag. Pinigilan ito ng binata at nagtanong kung ayos lang ba talaga, sinabing napansin na parang may problema ito kanina sa practice. Nabigla ang dalaga at naisip na hindi ito may tatago kaya inamin na nga ang totoo. Nagseselos ito sa mga miyembro ng drama club dahil malaya silang nakakapag-perform sa entablado, samantalang siya ay kailangang manatiling misteryoso bilang voice actor. Nararamdaman nito na para talagang masabi na isang miyembro ng Fifth Alliance ay kailangan ipakita sa madla ang kanyang talento. Alam ng binata ang nararamdaman nito, kaya ipinangako na balang araw ay tutulungan itong makapag-perform sa gitna ng entablado. Ipinaliwanag nito na binuo ang alliance para tulungan ang mga kaibigan na maabot ang prime, at sinigurong mas maraming recording pa ang ibibigay sa dalaga. Pinangako ng binata na gagawin ang lahat para matupad ang pangarap nito, bagay na ikinatuwa ng dalaga at nangako na ibibigay dito ang buong suporta. Dahil papalapit na ang kompetisyon pinaalalahanan ito ng binata na pagbutihin pa, at tumugon ang dalaga na ibibigay ang best para manalo ang grupo ni Midori. Samantala, dumating si Kon Arya isang editor mula sa Yuzo Publishing sa apartment ni Masahiro. Mabilis itong hinayla ni Masahiro papasok para patahimikin, dahil dito na binunyag na si Masahiro mismo si Makigay na misteryosong miyembro ng Fifth Alliance. Nagbabala si Masahiro na mag-ingat ito dahil hindi pa alam ng mga kaibigan ang tunay na pagkatao.
Nagulat naman si Con Arya nang makita ang rejected script nito, dahil ibang-iba ito sa karaniwang sinusulat ni Makigay. Ganun pa man para kay Masahiro ay perpekto ito, kaya mariing sabi ng dalaga na ibang-iba ito. Ipinaliwanag nito na madalas ay dark ang mga kwento nito samantalang ang script ngayon ay tila maliwanag, kung kaya nakiusap ito na bumalik na sa dati nitong estilo. Isang araw bago ang kompetisyon, nagsama-sama ang lahat para sa huling ensayo. Ipinagmamalaki ni Akitaro ang performance ng mga ito at nag-text kay Iroha para purihin ito sa pagtuturo. Samantala, nakatanggap din ito ng magandang feedback kay Otoy na sabing handa na ang lahat para sa play. Nagpasalamat si Sumire dahil nabuhay muli ang club, pero agad itong binyantaan ng binata tungkol sa mga deadline nito. Natakot ang dalaga sa biglang pag-reverse ng curse energy nito kaya nilihis ang usapan sa pep rally mamaya bago tumakbo. Gustong sumama ni Azuma pero nagtaka kung pwede ba siya kahit hindi miyembro ng club. Sinabi ng binata na balak sumama kaya mauna na ito habang nagliligpit siya. Tinanong ito ni Azuma tungkol sa relasyon kay Iroha, at sinabing maayos na at bumalik na ulit ang lahat sa dati. Natutuwa si Azuma dahil masaya na ulit ang kapatid, saka tinanong ang binata na paano naman si Masahiro. Agad tumanggi ang binata dahil bilang lalaki ay ayaw gawing biro ang romantic feelings ng dalaga. Napansin ito ni Azuma kaya tumigil saglit hanggang muling magbiro na umaasa sana ng love triangle. Kung kaya, sinabihan ito ng binata na hindi magandang pagtawanan ang pinagdadaanan ng iba. Nang makaalis na ang lahat, nagsimulang maglinis ang binata nang lapitan ito ni Midori. Gusto sana nitong magpasalamat pero pinigilan ng binata, sinabing ang lahat ay dahil naman talaga sa sarili nilang pagsisikap. Sinabi nitong magpasalamat na lang pagkatapos ng contest at nangako si Midori na gagawin ang best para manalo. Ganun pa man, pinaalala nito na hinala pa rin ang relasyon nito sa ate, at saka lamang tumakbo palayo dahil sa hiya. Pagkatapos maglinis, pumunta ang binata para sa rally pero nagulat ito nang makitang seryoso at malungkot ang lahat. Nalaman nitong ang isang miyembro na si Yamada ay nahimatay at dinala sa klinik. Naalala nitong halos himatayan na ito kanina sa pagod, at ngayon ay mukhang hindi na ito makakasali bukas. Nadismaya ang binata at hinayaang umabot sa ganito, habang sinisi ni Midori ang sarili dahil hindi naging mapagmatsyag sa kalagayan ng mga miyembro. Dahil dito, sinabi ni Sumire na huwag nang magsisihan at humanap na lang ng pamalit. Dahil wala nang ibang pwedeng pumalit desperadong humanap si Midori, pero sa kasamaang palad ay masyado clueless ang mga kandidato para sa play. Gusto sanang kunin ni Akitaro si Iroha, subalit hindi pwede dahil ang dalaga lang ang makakapagdesisyon. Habang naguguluhan ang lahat, biglang tumayo si Iroha at sinabing siya ang papalit na ikinagulat ng lahat. Napapaisip ang binata kung talaga bang kayanan nito, pero siniguro ng dalaga na ready na siya. Tinanggal nito ang disguise at sinabing ang pangarap niya ay konektado din sa play na ito. Naiiyak na tinanggap ni Midori ang tulong nito, habang pinanggako ng binata sa sarili na gagawin ang lahat para matupad ang pangarap nito. Sa wakas dumating ang araw ng kompetisyon subalit umuulan ng malakas, kaya umaasa na lang ang binata na titayla ito gaya ng sabi sa balita. Habang papunta sa dressing room ni Iroha ay nakahinga ito ng maluwag, dahil sa wakas ay makikita na rin ang bunga ng kanilang mga pagod. Pagkapasok nito ay agad kinulit ng dalaga na purihin naman umano ang make-up. Walang paki dito ang binata dahil manhid, kaya dahil di na nakayanan ng dalaga ay tinawag itong bargain. Depensa ng binata na hindi at eksperyensado na siya, ngunit nahihirapan maniwala ang dalaga lalo't isa itong manhid na walang alam sa the moves. Nagtamo ng emotional damage ang binata, kaya nagpasimula ito ng mainit na palitan na tila wala ng katapusan. Kasunod nito, naging seryoso ang binata at nagtanong kung sigurado na ba itong ipakita ang tinatagong talento. Walang pag-alinlangan sumagot ito na handa nang ipakita sa kapatid ang talento, dahil nasa likod naman ang binata para bigyan siya ng sapat na suporta. Mula dito, ipinangako nito na mananatili lagi sa tabi ng dalaga nang biglang may kumatok sa pinto. Ito ay si Sumire na tarantang sinabi na hindi na makakarating sa oras ang kapatid, dahil sa may tinulungan itong buntis kanina. Nagresulta iyon para wala na itong masakyan kaya naisip ng binata na marahil ay nakatakda talagang mabura ang club. Sunod na dumating ang iba pa na dismayado rin habang nalungkot si Sumire dahil mukhang magiging tennis coach na siya.
Sa pagdating ng lahat ay nakatingin ang mga ito sa binata, naghihintay ng desisyon nito. Inutusan nito si Sumire na tawagan si Midori na agad naman nitong ginawa, at maririnig si Midori na tumatakbo sa ulan para pilit makahabol sa event. Nang marinig ang boses ng lahat ay dito na ito naiyak at sinisi ang sarili sa pagsira ng kanilang nasimulan. Dito na nagsalita ang binata at mariing sinabi na wala itong kasalanan, sinabing tama ang naging desisyon nito at hindi nito iyon pagsisisihan kailanman. Tinanong nito si Midori kung gusto pa rin nitong ipagpatuloy ang dula kahit wala doon. Mabilis itong sumagot ng oo at sinabing gustong magkaroon ng saysay ang pinaghirapan nila kahit anong mangyari. Dahil dito, pinaalam ni Akitaro na siya na ang papalit sa role nito na ikinagulat ng lahat. Nagdududa ang iba pero naniniwala si Utoy na kayang-kaya ito ng binata, at dagdag pa ni Azuma na magaling talaga ito sa maraming bagay. Parehong sumuporta sina Sumire at Iroha at siniguro kay Midori na magiging maayos lang ang lahat. Dahil dito ay napanatag ang loob ng dalaga at pinasa na sa kamay ng binata ang kahihinatnan ng dula. Maya-maya, inayusan na ni Iroha ang binata habang tahimik naman itong nagsasaulo ng mga linya. Gaya dati kinulit ito ng dalaga kaya nag-asaran na nga, hanggang sa dumating ang staff at tawagin ang mga ito sa entablado. Nagtipon-tipon muna ang mga ito sa backstage at nagbigay si Sumire ng maikling salitain pampalakas ng loob. Pagkatapos nito ay saka nag-high five at kapwa nangako na ibibigay ang best para manalo. Habang sumisilip sa kurtina napansin ng dalaga na kinakabahan si Akitaro, kaya muli nito itong kinulit para alisin ang kaba. Samantala sa audience area ay dumating si Masahiro, puno ng excitement na makita kung paano mabibigyang buhay ang script na ginawa. Ibinuhos nito ang nararamdaman para kay Akitaro sa kwento at naniniwalang isa ito sa pinakamagandang obra. Nang umangat ang kurtina ay pumasok si Iroha bilang female lead, kaya laking gulat ni Masahiro nang malaman na si Akitaro naman ang male lead. Habang umaarte ang mga ito ay bumalik ang mga alaala ni Masahiro, mula sa unang pagkikita ng binata hanggang sa araw na ipagtapat ang pag-ibig. Sa pagpapatuloy ng dula ay may naramdamang kakaiba si Masahiro, hanggang sa maging makulay at mapuno ng romansa ang bawat eksena. Habang nanonood, napapaisip si Masahiro at napatanong kung sinong siraulo kaya ang susulat ng nakakahiyang kwento na yon. Lubos ang hiya nito sa sarili lalo't kailangan pa iyong isadula ng kanyang Akitaro. Lalong sumikip ang dibdib nito dahil sa selos pagkat ang kilos ng dalawa ay in sync at tila mula sa malalim na chemistry. Sa oras na magtapat ng pag-ibig ang karakter ni Iroha ay nalubos ang inggit nito, napapaisip kung talaga bang umaakting lang ang dalaga o tunay ang pag-ibig para sa binata. Sa pagsagot ng parehong pag-ibig ng karakter ni Akitaro ay napaisip ulit ito, kung may nararamdaman din kaya ang binata para kay Iroha. Sa huling eksena, niyakap ni Akitaro si Iroha at sadyang napakaromantiko ng sandali. Sa isip ni Iroha, ang huling linyang bibitawan ay hindi lang basta acting kundi ang totoong nararamdaman. Sa ilalim ng kulay rosas na ilaw at kasabay ng sandaling puno ng init at pagmamahal, binitawan nito ang salitang mahal kita habang nakatago sa kanyang karakter. Para sa iba ay parte lang ito ng dula, pero para kay Masahiro ay iyon mismo ang tunay na nararamdaman ng dalaga sa binata. Nagtapos ang dula at nagpalakpakan ang lahat subalit na natiling nakaupo si Masahiro na maraming iniisip. Subalit sa huli, sumabay na rin ito sa palakpak para kina Akitaro at Iroha habang nilalabanan ang halo-halong emosyon. Sa likod ng stage, humanga si Azuma sa galing ng kapatid at nalamang alam na pala ni Utoy at Akitaro ang talento nito. Halatang may feeling si kapatid sa kaibigan kaya nagtataka kung bakit di pa din nagdi-date ang mga ito. Sinisi ni Utoy ang pagkamanhid ni Akitaro habang nagbiro si Azuma na puwersahin na lang ang mga ito para magkatuluyan. Dahil dito, natakot si Utoy at may ganitong side din pala ang introvert. Samantala, naiyak si Sumire sa sobrang tuwa at sa pagdating ni Midori ay buong puso itong nagpasalamat sa binata. Bago umalis pinaalala nito na pasalamatan din si Makigay para sa script, kung saan natanggap din ng binata ang mensahe mula dito na humihingi ng paumanhin sa pangit na script. Naguluhan ito at hindi maintindihan kung bakit ito nagsisisi, nang biglang yakapin naman ni Sumire kasama si Iroha dahil sa wakas ay di na siya magko-coach. Maya-maya pa nakaupo na ang dalawa kung saan para magpalamig. Tinanong ng dalaga ang binata kung kailangan pa bang pumunta sa awarding,
pero tumanggi ito dahil gusto nitong i-enjoy ng orihinal na grupo ang naging panalo. Tumulong lamang siya dahil konektado ang success ng alliance dito at walang balak magpasikat sa stage. Masaya na ito na makakapag-focus na si Sumire sa drawing sessions, at masayang nagamit pa din ang pangit na script ni Makigay. Matapos ang seryosong usapan, kinulit na naman ito ni Iroha at inirereklamo na hindi pa siya nito pinupuri. Para matapos agad ang kulitan, inamin ni Akitaro na magaling ito, pero mas lalo lang nagdemand ng mas higit ang dalaga kaya umalis sa halip. Hinabol ito ng dalaga at binalik ang papuri na magaling din ang galawan nito kanina. Tinanong ito ng binata sa pakiramdam na makapag-perform sa entablado, inamin na kinabahan pero nag-enjoy umakting kasama ito. Kasunod nito, biglang naging seryoso ang sandali dahil tila aamin na ang dalaga ng pag-ibig, ngunit heto na naman ito at sinabing nagbibiro lang umano. Tumakbo ito at nangako na mastit hindi pa ang mga galawan, habang napabuntong hininga ang binata dahil sa patuloy na kakaibang development sa paligid. Dito na nagtatapos ang season, like and share naman mga romantiko at romansa.